Nagpapakilala na ngayon itong si DeAndre Ayton sa LA Lakers sa nangyaring laban nila kontra sa Warriors pangalawang beses sa preseason na to, kung sa unang game bumagsak ang performance and stats niyan mula sa 21 minutes, 7 points, 3 of 8 field goal at nakitang bagsak ang offensive contribution niya dyan, pero notable naman sa defensive presence mula sa 7 rebounds, 2 blocks, mas magandang defensive output kumpara sa scoring output niya. Sa pangalawang beses na to na nangyari kontra Warriors, nakuha nila ang panalo sa score na 126-116. Si Ayton merong 14 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, 1 block at may shooting efficiency na 6 for 8 field goals. After ng game, sinabi nitong si Ayton sa media na ang focus niya talaga ang pagiging rim protector sa rim mula sa block shots at stopper sa mga elite bigs sa ilalim, at dahil mismo sa unang bagsak na performance niya sa preseason, maraming criticize talaga na lumabas sa kanya at nakikita niya kasi sa mga media report na negative yung mga nilalabas na balita dyan, at gusto nga raw nito ngayong baguhin ang pananaw na nakikita sa kanya ng mga LA fans at media pagdating sa center na kulang nga raw sa defensive impact at scoring. Kaya gusto nga raw nito ngayon na maging dominant siya ngayon, na nakikitang malaking bagay ito sa Lakers lalo na last season sa Portland, yung consistency at offensive at defensive output niya yung bumabagsak. Kaya sa Lakers may malaking expectation talaga itong si Ayton at malaking papel sa rotation, lalo na sa pagiging love threat partner kay Luka at LeBron, dahil siya lang rin naman kasi talaga ang main big sa screen and roll kasama si Luka at LeBron at iba pa. Kaya meron pa ring mga katanungan kung makakapag-adjust yan sa environment at team chemistry, lalo na yung defensive responsibility nito at intensity sa Lakers franchise. Kaya sa mga report ngayon na binabanggit na sa preseason na to medyo naging mabagal talaga yung simula ng performance ni Ayton at bagsak, kaya nagiging magandang sign ang laro niya kontra sa Warriors na nagiging maganda na at mas komportable nga araw ngayon to sa Lakers at sa mga teammate niya. Ayon naman sa report ngayon, kahit sobrang ganda ng performance nitong si Austin Reeves sa preseason at nagiging team leader habang walang Luka at LeBron, pero hanggang ngayon hindi pa rin niya nakakaligtas sa mga media at insider report pagdating sa mga trade discussion. Sa report kasi ngayon, habang dumadaan ang preseason at papalapit ang regular game sa Lakers, may pinag-iisipan na yung mga yan kung magiging worth it nga raw talaga ang paggamit nila kay Reeves sa trade, lalo na ngayon na mayroong mga star at superstar na pwedeng maging available sa market tulad nga nila Giannis at Markkanen. Marami pang iba na pwedeng bumuo sa championship window sa kanila. Ang report kasi ngayon na nagbabalak ang Lakers na gamitin sa trade si Reeves gamit ng isang sign and trade deal, meaning nagagamitin siya sa trade kasabay ng bagong contract at extension niya. Ang pinakamotibo kasi dyan talaga ng Lakers yung magiging kasama ni Luka sa long term plan nila kasabay ng pagbigay nila dyan ng 3 years extension, dahil sa report gusto ni Rob Pelinka na bumuo ng mas malakas at solid na supporting cast para sa magiging contention nila sa future ni Luka, meaning na hindi nila yan nakikita kay Austin Reeves na magiging champion contender yung duo ng mga to kung wala ng LeBron James, dahil malaki rin ang value ni Reeves sa trade market at pwede silang makakuha ng malaking return dyan kung gagamitin man nila yan sa trade, at yan mismo yung pinakadahilan. Si Reeves kasi talagang may magandang level of performance na yan, mataas na scoring, playmaking at magandang efficiency mula sa 3 hanggang field, at may under market dahil hindi ganon kalakihan ang salary contract niya kumpara sa performance output niya, kaya nga talagang tiba-tiba ang Lakers dyan. May magandang level ng performance itong si Reeves na talagang tatangkilikin ng kahit anong teams na gustong makakuha ng isang secondary o team leader sa kanilang future. Dahil tinanggihan nga mismo nitong si Reeves ang extension na inaalok sa kanya ng Lakers, masyado nga kasing mababa yan sa 30 million na hinahabol nitong si Reeves. Na-topic na rin natin yan sa mga nauna kong video. May posibilidad talaga siya ngayon na maging unrestricted free agent sa 2026. Ibig sabihin lang, baka mawalan ng leverage ang Lakers kung hindi sila agad kikilos ngayon sa trade dito kay Reeves. Pwedeng mawala yan ng walang return na bumabalik sa kanila. Malaking posibilidad na gumawa talaga ang Lakers ng hakbang sa trade para kay Reeves para ma-secure nila ang championship window nila, ganon din sa magiging future ni Luka Doncic sa kanila, at magkaroon ng malaking return itong si Reeves sa kanila.